the great white throne judgment. You would notice, doon sa the tribulation, ang judgment doon sa mga tao, the tribulation, mga Hudyo. Doon sa judgment seat, ang mga mautuwid, mga righteous. Doon sa great white throne judgment, after 1,000 years, yung wicked. Ibig sabihin, kapag namatay ka ngayon, hindi ka mabubuhay na muli after 1,000 years pa. Lewa, namatay ka ngayon, hindi ka sumampalataya sa Panginoon. Hindi ka naligtas. You did not get saved. You did not even, receive Christ into your heart as your Savior. When you die, you will be in the grave for more than 1,000 years. Bubuhayin ko lang after 1,000 years to face the final judgment, the great white throne judgment. Ecclesiastes 12:13 and 14 says, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." Oo. Ito po ay sinabi sa lahat. Walang exempted dito. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang kondisyon mo, bata ka o matanda, baptist ka o hindi, sinabi sa lahat. Pag tao, ha? Oh. Pag hayop, nakatulad ng sinabi ni Darwin, hindi ka kasama dito. Hayop ka eh. Hayop ka ba, tao? Tao ka, di ba? O yun. Kasama ka dito. Ang hayop, hindi. Oo. Alright? Kaya kung tao ka, magpakatao ka. Huwag ka magpakahayop. Alright? Verse 14. "For God shall bring every work into what? Into judgment." Tignan nyo, ha? God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Salita ng Panginoon yan. Hindi ko yan salita, ha? Ating buksan doon sa Romans chapter 2. Basahin natin ang verse number 5. Romans 2, verse 5. "But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." So, bakit may judgment? Because of the hardness and impenitent heart. Ayun, di ba? Do you understand the words hardness and impenitent heart? And all of us, therefore, will go to judgment. Now, in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse number 10, of which many of you are familiar of. 2 Corinthians 5 and verse number 10. "For we must all appear before the judgment seat of Christ." Sino yung mga yan? Mga believers. Ang mga anak ng Diyos, ang mga saved. Di ba? "That everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad." Now, these are all different judgments. The book of Ecclesiastes spoke of a general judgment. It means that there will be judgment to all. The book of Romans is very particular in what we may term as judgment for sinful people, whether they be believers or not. But here, in 2 Corinthians chapter 5, it is the judgment of works, not the judgment of sin. So iba-iba ang judgment, so that you'll be able to know. Manalangin tayo. Heavenly Father, we ask that you would now bless your word today, that the people that we have today would listen
and by your Holy Spirit, Lord, understand what your word means. Thank you, Father God, so much for this privilege we have today to come before you and listen to the word of God. In Christ's name we pray. Amen. You may be seated, please. I took a picture of one of the illustrations that Clarence Larkin drew. This was written about more than 100 years ago, 1920 to be exact. It was copyrighted in 1920. And look at this. This is one of the illustrations that he drew. Makikita nyo rito yung the church. When I always mention the word ecclesia, that's the church. Okay? And then you will find doon sa dulo, the new earth. Am I right? Ang pinapakita dito, yung mangyayari immediately after our time. Ano yan? Yun yung tinatawag nating rapture. Dalawa ang second coming ng Panginoon. Dalawa ang second coming. 2 parts. Ang una, rapture. Oo. Ang ibig sabihin ng rapture, the Lord Jesus Christ will come back for His saints. Para lamang sa mga anak niya. Para lamang sa mga saved. Ang mga unsaved, may iwan dito. So therefore, kung saved ka, kasama ka sa rapture. Yun ang rapture. Ang tinatawag dyan ng mga iba, the rapture of the church, which is actually the rapture of the saints, sapagkat hindi naman lahat ng mga ligtas member ng church ng Panginoong Jesucristo. Alright. Yun yung rapture, nakikita nyo. Umaakyat, di ba? Ngayon, pagkatapos niyan, anong mangyayari sa lupa? Tribulation yan. Na judgment din yan. Mamaya, kung mayroon pa akong panahon, may papaliwanag ko. Pag wala, tutuloy natin yan. The tribulation is also judgment. Pero ito ay judgment na ng mga taong nasa lupa, particularly the unbelieving Jews. Ayan. Oo. The unbelieving Jews. Ang mga Hudyo ngayon, kahit nananalo yan sa digmaan sa Gaza, di ba? We consider tayong mga anak ng Diyos, tayong mga tinatawag na Kristiyano o Bible believers. We consider the Jews to be God's people. But it is not the people, it is the nation. So when we speak of the Jews, we speak of a people that accepted the Judaistic religion. Doon sa Israel, maraming klaseng tao doon, hindi lang Hudyo. Alright? When we speak of the chosen nation, we don't speak of the Jews. We speak of who? Israel. Israel is the chosen nation, not the Jews. Why? Because many of those Jews, including the president right now, Netanyahu, do not even believe that Christ is the Messiah. Oo. They believe in God. Di ba? They believe in God. And that is the God of the Lord Jesus Christ, the Father. The God of the Bible. Totoo yun. But they do not believe in Christ as the Messiah. Oh, and therefore as God. And therefore as Lord. So, hindi rin tama. Correct? Parang Arabo din yan eh. You know, sabi ko nga kagabi, dalawang relihiyon sa mundong ito ang hindi idolatrous. Ano yun? Ang Hudyo at ang Arabo. Tayo hindi. Oo. Kapag Bible believer ka, hindi ka dapat maging idolatrous. Kapag naniniwala ka sa mga imahen, hindi ka Bible believer. Kahit umahawak ka ng Bible. Naunawaan niyo ba yan? Halimbawa,
naniniwala ka, si Kristo, Santo Niño, hinahalikan mo yung imahe na yan. Wala sa Bible yun eh. Di ba? O ngayong January 9, sasama ka sa posisyon ng patron ng simbahan doon sa Quiapo. Alam niyo ba ang simbahan sa Quiapo, anong tawag doon? John the Baptist Church. Oo. Sumusunod ka ron. Kanina ka sumusunod? Kay Kristo o sa imahen? Sa imahen. O, idolatry yun. Hindi yun ayon sa banal na kasulatan. So, ito. Di ba mga Katoliko ang iba sa inyo? Ang Roman Catholic Church, idolatrous yan. Maraming imaheng pinapaniwalaan yan. Tama o mali? Tama o mali? Tama ako eh, di ba? Kaya nga, ang Pope ninyo nagsalita 1 month ago that only Jesus Christ is the Savior, not Mary. Hindi ba? Sinabi, nilinaw niya, not Mary. Sana, sinabi din niya na mali kayong mag-worship kay Mary. Hindi niya sinabi. Oo. Sinabi niya na ang paniniwala ng Roman Catholic Church, si Kristo lang ang tagapagligtas, hindi si Mary. Pero dapat sinabi din niya, huwag niyong sambahin si Mary. Because she is not the mother of God. Oh. Kaya kung tutunghayan natin, maliban sa amin, maliban sa mga Bible believers, di ba? Hindi lang sa mga Baptist, sa mga Bible believers na hindi naniniwala sa anumang idolatry. Kaya pala po kayo makikitang larawan dito eh, ng anuman. Doon sa baba, may larawan doon. Yung sabihin nyo na. Oh. Kaso, meron akong nakitang bisita namin. Nagpunta rin sa baba. Nakita yung picture ko, nag-sign of the cross eh. Mali yun. Oh, di ba? Many years ago, pag Christmas season, naglagay ako ng Belen dyan, oh. Meron kaming cantilever dyan. Naglagay ako ng Belen dyan. O dumadaan yung mga reliyosong tao. Anong ginagawa? Humihinto doon sa tapat, sa sign of the cross. Hindi ko kami naniniwala doon. Alright? Oo. Kung naniniwala ka sa Diyos, ang sabi ng Bible, you worship God in what? In spirit and in truth. Ayan. Diba? Pinapaliwanag ko muna sa inyo. John 4:24 yan. Oo. So anong ibig sabihin nun? You worship God in spirit. It is the Holy Spirit that gives you the utterance because God is what? Spirit. Di ba? Oh. Sino nakakuha ng picture ng Espiritu? Sige nga. Hindi pwede. Hindi mo nakikita ang Spirit eh. And in truth, ano yung truth? Ito. Wala po kaming truth na pinapaniwalaan, kundi Bible. Hindi si Bene Abante ang truth. Bible ang truth. Kaya dito, puro Bible ang pinag-uusapan natin. You want to know God? Then you have to go to the Bible. O yan. Pakita ulit yung illustration dyan. Kung nakikita nyo sa illustration natin, may tribulation sa baba. Di ba? Yung tribulation na yan, judgment din yan. Tapos, may judgment seat of Christ sa taas. Kanino yan? Doon yan sa mga righteous. Yung mga na kay Kristo. Yung mga nakakatiyak na siya ay papunta ng langit. Kung hindi ka nakakatiyak, doon ka sa baba. Yung tribulation. Ayun o. Di ba? Yan. Tapos, ano mangyayari? Magkakaroon ng 1,000-year reign. Ano yung 1,000-year reign? Kagabi sinabi ko that if you read the Bible from Genesis on down to Revelation, there's always politics in there. In fact, when the Lord Jesus Christ becomes the ruler of the world, that's politics. Di ba? O, napapagod na tayo ngayon because of corruption. Pagod na ang tao eh. O, why? Well, you've got to understand na ang leaders ng buong mundo, tao eh. Di ba? Kaya you don't expect them to be perfect, correct? Kung ikaw nga hindi. Oo. So, you've got to understand that. Ang Pangulo ng Pilipinas, tao yan. Ang Pangulo ng US, tao din yan. Pangulo ng Russia, tao din yan. Ha?
These are men, and the Bible calls them Gentiles. They are pagans. They are not Bible believers. They do not actually respect God. Tao eh, di ba? So later on, tatanggalin ng Panginoon lahat ng mga taong leaders. Tatanggalin yan. Sino ang mangunguna sa mundo? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So hindi na tao lang ang magiging leader ng mundo, correct? Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Di ba? Siya ang magiging pinakahari, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. 1,000 years. Inaabangan po natin yan. Alam ko naman na kayong mga bisita namin dito, hindi nyo alam yung 1,000 years. Pinapaalam ko na sa inyo. Correct? Para malaman nyo. Akala natin ngayon lang yan. Hindi may 1,000 years pa eh. Kung 100 years lang, napapagod ka na mabuhay eh. Am I right? Ako, ayaw ko pong dumating sa panahon na magiging kasing edad ko si Enrile. Di ba? Hindi ko na alam kung anong klaseng tao ko. Pag 100 taon na ako eh. Ikaw, alam mo? Hindi rin eh. Pero ito, 1,000 to eh. Hello? Naunawaan nyo? Kayong mga hindi masyado nag-attend dito, pero kayo, Kristiyano, alam nyo ba yon? Hindi nyo alam eh. Pinapaalam ko na sa inyo, yan nakalagay. Yung nakalagay sa verse dyan. Marami na nangamatay, kaya nakalagay yung the grave eh. Pagkatapos ng 1,000 years, may judgment ulit. Ano yung judgment na yan? Nakalagay, the great white throne judgment. You would notice, doon sa the tribulation, ang judgment doon sa mga tao, sa tribulation, mga Hudyo. Doon sa judgment seat, ang mga mautuwid, mga righteous. Doon sa great white throne judgment, after 1,000 years, yung wicked. Ibig sabihin, kapag namatay ka ngayon, hindi ka mabubuhay na muli. After 1,000 years pa. Nakuha niyo ba yan? Lewa, namatay ka ngayon. Hindi ka sumampalataya sa Panginoon. Hindi ka naligtas. You did not get saved. You did not even, receive Christ into your heart as your Savior. When you die, you will be in the grave for more than 1,000 years. Bubuhayin ko lang after 1,000 years to what? To face the final judgment. The great white throne judgment. Pero, doon sa great white throne judgment, wala nang trial yan. Tapos na yung due process eh. Ang tagal na ng panahon binigay ng Panginoon sa atin for due process. Wala nang trial. Ano yun? Final judgment yan. It is now the declaration of sentences. Anong tawag doon, Judge? When the sentence is given. Sentencing na yan eh. Di ba? Promulgation of judgment na yan. Ayan, si Judge. Promulgation na yan ng judgment. Yung great white throne. Ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan ng defense lawyer dyan. Tayo, before the judgment seat, may defense lawyer tayo eh. Di ba? 1 John chapter 2. Who is our defense lawyer? The Lord Jesus Christ. Because the devil still keeps on accusing us before God. Di ba? Gusto niyo magkaroon ng defense lawyer? Tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Sapagkat pag namatay ka, na hindi mo kilala ang Panginoon, na wala kang katiyakan ng kaligtasan, patay ka for 1,000 years. Nasa libingan ka. Kaya ayusin mo na yung libingan mo. Alright? Wala kang defense lawyer dyan. Kapag binuhay ka muli, ikaw lang ay papasok sa Great White Throne Judgment. Yun ay promulgation ng sentence na yan. Sabihin ng Panginoon, alright, pupunta ka na ng dagat-dagatang apoy. Pum! Punta ka na. Alright? Meron bang dagat-dagatang apoy? Huwag ka na magtanong. Hintayin mo na lang.
Ano? Pustahan tayo. Kahit ako pumupusta, may dagat-dagatang apoy. Kaya lang, pag napustahan tayo, andun ka na, paano ka makakabayad? Talo ka eh. Di ba? Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Sapagkat kung ako, nagsisinungaling lamang ako dito, ba't pa tayo mag-uusap-usap ng ganito? Tama? Anong pakinabang ko sa inyo kung lulukuhin kita? Hello? See? Yun ang gusto kong makita nyo. Itong preaching na ito, hindi para sa akin to eh. Para sa inyo to eh. Sapat isang araw, nalaman ko din to. At sa isang araw, tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. At ako'y naligtas. Pagkatapos ng Great White Throne, tapos na yan. Tapos na yung final judgment, ha? Tapos na yan. Ano na? The new earth. Ito nyo. The new earth. Anong ibig sabihin ng the new earth? Susunugin po ito eh. Itong earth na ito. Susunugin po ito. Hindi ito ang new earth. Ang Panginoon po magkikreate ng new earth. O, hindi ba? Sa universe, maraming planeta. Tama ho ba ako? Tayo, we are just a member of one galaxy. And what's that? Milky Way galaxy. Do you realize that even science tells us that there are more than 1,000 galaxies in the whole universe? It's not just one. In every galaxy, there are stars. In every galaxy, there are planets. Am I right? Oo, see that? In fact, in the Milky Way galaxy alone, ang sabi ng mga scientists, hindi ko alam kung totoo yan, there are 500 million stars. The sun, for example. Ang sun, ang pinakamaliit na star. Just imagine, 500 million stars na yan. Sa isang galaxy lang. Oh, may mga planeta. Ganun din, New Earth. Planeta din yan eh. Oo. Gagawin ng Panginoon yan. Maaring yung old Earth, the Bible says, yan ay susunugin. Ako, sa aking pag-aakala, speculation lang no, the old earth, right now this earth, will become the lake of fire. Will become the lake of fire. Doon ka pupunta. Pag hindi mo tinanggap ang Panginoon sa puso mo. Okay ba yan? Ito, real talk to. Real talk to ito. Okay? So, siguro hindi ko matatapos to ng lahat. Kasi 5 judgment yan eh. Oo. So, ang unang-una, the first kind of judgment that we will be talking about is the judgment that happened on the cross. Yung nangyari po sa cross, judgment yun eh. Oh, what was judged on the cross? Sin, your sin, and my sin was judged on the cross. Who was the person judged for our sins? Jesus Christ was judged. So, sabi ng Bible, He became the substitute for you and for me. Di ba? And that's beautiful because that speaks of the grace of God. That speaks of the mercy of God. Can you imagine? Tayo na dapat i-judge sa ating kasalanan and the judgment would be hell, it was Jesus Christ that took the judgment by going to the cross and dying for us. Hindi ko na kinakailangan pang ikwento sa inyo that the Lord Jesus Christ died. Pinapaniwala naman natin yan, di ba? Ang Panginoon po namatay. Ito ngayon, ang dapat natin malaman. Bakit namatay? Bakit namatay ang Panginoong Jesus sa krus? Why did He shed His blood? He did not shed His blood for nothing. He did not die for nothing. He died for Beni Abante.
He died for you. Amen? So that I will not face death anymore. Yes, physical death it might be, but not eternal death. Ibig sabihin, when I came to know Christ, the Lord delivered me from eternal death. He might not have delivered me from physical death. I might still physically die. But I will not experience anymore hell. Because the word death means what? Eternal punishment. Yan ang ibig sabihin ng kamatayan. Eternal punishment. Yan ang ibig sabihin ng kamatayan. Eternal separation from God. Hindi ba sinasabi natin, pag namatay ka, umalis ang kaluluwa mo sa katawan mo. Correct? Nawala. Sapagkat pag nandiyan pang kaluluwa mo, buhay ka pa. O hindi niyo alam na sa dyaryo, merong matandang namatay, binurol, inilibing, mamaya kumakatok siya. Hindi pala patay. Buhay pala. Andun ang kaluluwa eh. Ngayon, pag wala na yung kaluluwa sa katawan, patay na yan. Kaya pag napakita mo yung taong nakaburol, alam mo yan eh. You do not even need to know the Bible. Ang kinakailangan lamang is for you to think that when a person dies there, kumpleto pa din siya eh. Di ba? Yung nasa kabaong, kumpleto pa rin yan. Yung pa rin ang mukha niya eh. Am I right? May make-upan nga laang. Pero yung pa rin ang mukha niya eh. Bakit patay siya? Because the spirit and soul are not there anymore. Yun ang ibig sabihin ng death. Eternal separation yan. Nahiwalay na. Di ba? Oo. At pag nahiwalay yan, yung katawan, babalikan sa alabok. Bakit sa alabok? Galing tayo sa alabok eh. Di ba? Kaya nga, kayo mga Katoliko, pag 40 days bago ang Semana Santa, correct? Anong tawag doon? Ash Wednesday. Nilalagyan ka ng ash dito. Anong sasabi ng pari sa'yo? Dust thou art, and to dust thou shalt return. Tama yun. Nakalagay sa Bible yun eh. Alright? Pupunta ka ron sa alabok. Pero ang kaluluwa mo, pupunta yan sa destinasyon. Kung hindi mo tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, if you do not receive Christ to be your Savior, and you do not know where you're going, where are you going? You're going to hell. Diretso yan. Hell. Walang layover. Diretso sa hell. Alright? Now, if you're saved, and you know that you're saved, you're going to heaven. Kaya nga mapalakpak pati yung mga saved na hindi faithful eh. Ay, langit ang punta ko. Hindi faithful yan. Kaya balak ko nang baguhin yung doktrina ko eh. Pag hindi ka faithful, makakaranas ka na impyerno ng 1 buwan. Dapat ganun. Di ba? Ang bira, lugi kami sa iyo. Kami faithful kami, ikaw hindi. Ano ka? Masaya? Galing mo eh. See? Yun ang kinakailangan malaman natin. And the thing is this, folks. There is another area of the doctrine of salvation you should know. The only thing that you know is this. I have received Christ, I'm saved. Are you? Really you are? Kung turo ko dito na ikaw at tumanggap sa Panginoon, hindi ka naging faithful sa Kanya, you're not obedient to Him, you're not actually saved. See? And this serves as a warning to all. Am I right? As a warning to all. Hindi ibig sabihin na, well, I should continue being saved by being good. No. Because salvation is totally by the grace of God. It's not the work of man. Kaya nga may judgment eh. Later on, makikita nyo ang ibig sabihin ng judgment. Baka akala natin nakatakas na tayo dyan. If because of the grace of God, nakatakas ka sa judgment? No. Wala kang takas dyan. Alright?
So yun ang unang-unang judgment. Ano yung unang judgment? When Jesus Christ went to the cross and died for us. Now, it was a judgment to sin. Ang time niyan, AD 30. Ang lugar niyan, Calvary. Ang basis ng judgment na yan, the finished work of Jesus Christ. Oo. Anong result ng judgment na nangyari sa cross? First result is Jesus Christ died. Second result is the believers have been justified. Ano yung ibig sabihin ng justified? Ang ibig sabihin ng justified, you were acquitted of your sin. You were declared righteous. You were declared righteous not because you're good. You were declared righteous because of Jesus Christ that died for you on the cross. That is the reason why you are justified. The word justified is a legal term. Oo. Alam ng mga abogado yan. Kaya makikita nyo, yung judgment na yan, kailan nangyari? Almost 2,000 years ago. Hindi na kinakailangan mangyari uli yan. It only happened once. That's the reason why you only get saved once and for all. Alright? So ano nakalagay? Sa Galatians 3 or, for example, like in Romans 10:4. Anong sabi sa Romans 10:4? For Christ is the end of the law. It's not you, For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that what? Believe it. Ikaw. You believe, di ba? You believe in Christ Jesus that died on the cross for you. Therefore, ang sabi dito, that was the end of the law. Hindi ka nasakop ng kautusan. Because when Christ died, He died according to law. So, ibig sabihin yan, when you receive Christ to be your personal Savior, it is as if that you have fulfilled the law in Christ. Yun ang ibig sabihin nun. Alright? In Galatians chapter 3, verse number 13, ang sabi, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Tingnan nyo, tinubos tayo ng Panginoon. Ibig sabihin ng redeem, di ba? Tinubos. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo. Yung katubusan, di? Parang yung ano yan, para yung subasta, para yung redemption yan, nagsanla ka. Di ba? Tinubos mo yung sinangla mo. Anong ibig sabihin tinubos? Tinanggal mo sa pagkakasangla. Correct. Yun ang ibig sabihin nun It was Christ that removed you from what? From being sold into sin. We are actually sold to sin. Di ba? But the Lord Jesus Christ, upon dying on the cross, was the one that got us out of being sold into the marketplace of sin. Yan ang ibig sabihin ng redemption. 1 Peter 2:24, anong sabi? Who his own self bare our sins in his own body on the tree or the cross, that we, being dead to sins, should live unto righteousness. Tayo, napatay sa mga kasalanan, ay nabubuhay na sa katuwiran. Kaninong katuwiran? Katuwiran ni Kristo. Bakit? Sapagkat dahilan sa kasalanan, wala akong katuwiran. Hello? Naunawaan niyo ba yan? Ibig sabihin, walang natagpuang matuwid sa buhay ko. Bakit? Makasalanan ako Kaya nga, hindi ka pwedeng maligtas. Hindi ka pwedeng tanggapin ni Kristo dahilan sa binabangkit mo, mabuting tao ako. Ang sabi ng Bible, walang mabuti, wala kahit isa. Hello? Romans chapter 3, di ba?
There is none righteous, no, not one. There's none that doeth good, no, not one. Wala. Kahit na ikaw ay mabuting tao sa harapan ko, hindi ka mabuti. Di ba? Lahat tayo marumi. Lahat tayo makasalanan. Kahit mukha kang mabuti, hindi ka rin mabuti. All of us are sinners. And because all of us are sinners, Jesus came and died for you and for me. Ngayon, kung papangalandakan mo na hindi ka makasalanan, ay hindi namatay ang Panginoon sa iyo. Tama, mali? Di ba? Hindi namatay ang Panginoon sa iyo. Hindi ka makasalanan eh. Oh. Anong sabi ng Panginoon sa atin? The Lord Jesus Christ came what? To save sinners. Ang sabi ni Paul, to save sinners of whom I am chief. Kinonsider ni Paul na siya ang pinakamatinding makasalanan. Ang sabi pa ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Now, hindi naman ako nawawala eh. Ay, hindi kayo naharap sa Kristo. Kinakailangan mo na magpakumbaba ka, humble yourself, and accept yourself to be lost. Nawawala ako. Bakit? Simple lang yan eh. Pag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta? Anong sagot mo? Hindi. Hindi nawawala ka. Tama. Ngayon, sino naghahanap sa iyo? Ang Panginoong Jesucristo. Paano kanya hinahanap? Pinapunta ka dito. Para makarinig ka ng mensahe. Correct. Ngayon, nasa iyo yan. Kung gusto mong pahanap, kung ayaw mo, wala akong magagawa. Religion, ang relihiyon. Kaya, ang relihiyon, pipilitin ka eh. Kaya ka nga bininyagan nung bata ka eh. Pinilit ka para maging Katoliko eh. Alam mo ba yon? Hindi mo naman alam eh. Tama? Kailan mo nalaman na Katoliko ha? Sinabi ng nanay mo. Alam mo ba? Nagpasya ka ba? Desisyon mo ba para ka maging Katoliko? It is not your decision. It is your parents' decision. Tama mali? Dito sa MBBE, decision mo yan. Hindi ka pwedeng bautismohan dito o binyagan dito, eka nga. Kung ayaw mo, hindi ka maaaring pilitin sa ayaw mo. Amen ba? Kahit yung pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, nagsasalita ako sa inyo ngayon, sasabihin ko sa iyo na dahilan sa biyaya ng Panginoon, hindi niya kinakailangan ang gawa mo, hindi niya kinakailangan ang relihiyon mo, kinakailangan lamang tanggapin mo ang kalagayan mo, magpakumbaba ka, at tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Yun lamang. Manampalataya ka sa Kanya. At sabihin mo dyan, ayaw ko. O di ayaw mo. Ano mo gagawa ko? Di ba? Pero, pwede mo ba sabihin sa Panginoon pag sinabi sa iyo, hindi mo ako tinanggap. Sa impyerno ang punta mo. Pwede mo ba sabihin sa Kanya, ayaw ko. Hindi. Diyos na ang kalaban mo dito. So, ang tanong ito, gusto mo bang makalaban ng Diyos? Ganun kasimple yun eh. See that? Kaya, when people begin to think na, well, I don't want to be in that church because I'm always being pressured. Being pressured, nobody is pressuring you here. In fact, sinabi ko, na kapag may invitation tayo rito, nilapin na ka ng mga member namin, pinipilit ka, huwag kang papilit. Wala silang karapatan para pilitin ka. Di ba? May mga member na excited eh. Kaya nila soul winning yun eh. Pag-invitation, sige na, punta ka na. Sige na. Punta ka na, sige na, para ka masave. Sige na. Akala mo soul winning yun? Hindi. Pinipilit mo yung tao eh. Naunawa niyo ba ako? Kaya nakikita nyo, ang daming tumatanggap dito, nagbabalik ba? Hindi. Why? Because they were forced.
Na hindi nangangahulugan, pag nagsasalita ako ng ganito, I'm forcing you. You can actually leave this place without knowing Christ. That's not between you and me. That's between you and God. Di ba? Oo. Okay. You think that may nawala sa akin, hindi mo tinagap ang Panginoon? Hindi. May nawala sa iyo. Ikaw ang nawalan. Nawalan ka ng tunay na tagapagligtas. When you refuse Christ to be your Savior, you reject the only Savior of the world, and that's Jesus Christ. Di ba? O sabihin sa akin, may relihiyon na po ako eh. Ano ba ginawa na relihiyon sa'yo? Sige nga. Bihin mo nga sa akin. Ano ba ginawa na relihiyon sa Pilipinas? Lalo pinabaksak eh. Oh. Yung mga korap na mga taong yan, hindi pa may relihiyon yan. Ngayon nga, araw-araw na nagisimba yung mga yan eh. Oh. Walang binabago ang relihiyon. Ang simbahang ito, walang babaguhin to. Sapagkat si Kristo lamang nagbabago ng buhay ng tao. Hindi tao. Hindi relihiyon. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Kahit na, for example, member ka dito, hindi ka faithful. Do you think I'm going to force you to be faithful? No. It's your decision. It's up to you. Oh, di ba? Baka mamaya, bisitahin kita, sabihin mo sa akin, pinipilit kita. No. It's up to you. See? Anyway, ang pagkatawiran ko, anyway, may judgment naman eh. Di ba? Oh, pangalawa, ito, tanggapin nyo na ito Ano man ang kalagayan mo, lahat tayo mamamatay. Hello. Mamalaki ka. Ibuburol ka rin eh. Tama, mali? See? Hindi gagawin ko na yung tama kaysa magpatuloy ako sa kamalian ko. Di ba? Totoo lang. Sino ba mas matigas ang ulo sa atin dito? Ako. Mas luko-luko ako eh. Kaya nga ako leader eh. Luko-luko, di ba? Kung pwede ako maging kurap, pwede ako maging kurap. Mas mayabang ako kaya sa inyo. Pero, nung dumating ang panahon na kinausap ako ng Diyos sa buhay ko, tinanggap ko eh. At nakita ko, na binago ako unti-unti ng Diyos eh. Di ba? Binabago ako ng Panginoon. Hindi lamang tinanggal yung mga bisyo ko, tinanggal yung masamang ugali ko. Di ba? Pag pinag-uusapan yung kayabangan, yung kalokohan, mas marami ko niyan kaya sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, mga anak. Tanyo yan. See? Pero, napakabait ng Panginoon sa atin. Di ba? Oo. Masyadong maawain ang Panginoon sa atin. Kahit kailan, hindi ako pinilit ng Panginoon na maging tapat. Sinasabi lang niya sa akin sa Biblia, okay. Ayaw mo maging tapat sa akin? Fine. May judgment, ha? May judgment. Ngayon, hindi natin masyadong inaalala ang judgment. Bakit? Wala pa tayo ron eh. Matatakot ka na rin pag malapit na. Tandaan mo yung sinabi ko sa iyo. Pag nandyan na, ang sabi ng Bible, nasa pintuan na. Sa palagay mo, wala pa sa pintuan, malayo pa. See that? Salamat tayo sa ginawa ng Panginoon sa atin, di ba? Hindi ko na matatapos to. Hanggang dito na lang ako. Tingnan nyo. John 5:24. Ito. Baring ito na lang ang last verse. Anong sabi ng Panginoon? Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word. Ayan ang sino mang nakikinig sa aking salita. And what? And was forced to believe. Nakalagay ba doon?
and was forced to believe? At pinilit maniwala? Hindi. And believeth on him that sent me. Has what? Had everlasting life. Ano ang pangako niya? And shall not come into condemnation, but what? But is passed from death unto life. Meron bang pagpilit yan? Meron ba? Wala eh. Oh, meron bang pressure na ginamit sa'yo? Wala. Oh. Although naniniwala tayo that you cannot come to Christ without the Holy Spirit, that it is the Holy Spirit that will make you willing. It is not the Holy Spirit that will force you to believe, but the Holy Spirit will make you willing to believe. Iba yun, di ba? Iba yun eh. Alright. So, yun ang unang-unang judgment. So, our judgment is past. Tapos na yan. Almost 2,000 years ago. And it was settled at the cross. Pero mga believers, tandaan nyo ha, we must not forget that the judgment of the believer is threefold. Threefold. Number one, as a sinner. Nangyari na yan. Di ba? On the cross. Number two, as a son. Anak ka ba ng Diyos? Number three, as a servant. We will talk more about that next time. Di ba? Pero, as a sinner, our sin has been settled on the cross. It is if you will trust Jesus Christ to be your Savior. It is if you will humble yourself down. It is if you will accept Him to be your substitute. You will accept Him to be as a man who became sin for you, who do not know any sin at all. Jesus Christ never became a sinner. He was holy in the first place. He lived on earth a perfect and holy life so that when He goes to the cross, He can die for sinners like you and me. Oh, di ba? It is now up to you if you're going to accept what Jesus Christ did for you. All right? Oh. Although, sabihin natin, being God, He has all the right to force you. No. He never did that. He died on the cross voluntarily. He paid the price of sin voluntarily. And you must receive Jesus Christ voluntarily as well. Yun ang first judgment. Alright? Oh. Bago kayo magpatuloy na matulog, tumayo tayo lahat. Sa ating mga bisita, to you that have not known Christ yet, naunawaan niyo yung Messiah, di ba? Very clear. It's clear as day. And it's up to you now if you will believe what the Bible says or not. It's up to you now if you will believe in the Lord Jesus Christ to be your Lord and your own personal Savior, if you will fully trust in Him. It is up to you now. And we are going to give you a chance. I'm going to pray. After I pray, we're going to sing that song, Jesus I Come. And as we sing that song, that is an invitation song to all our visitors. To come in front, humble yourself down, and admit that you are a sinner. Are you a sinner? Of course. Diba? Then admit you're a sinner. And then realize that you cannot save yourself. But only Jesus Christ can do that for you. Heavenly Father, may you now please bless your word tonight. Thank you for your word, Lord. Thank you so much for teaching us today. And thank you for the Lord Jesus Christ,
who was judged because of us. And that only if people will come to know that, humble themselves to you and receive you into their hearts by faith, then they will receive your love and your care as their Lord and personal Savior. Bless now, dear Lord, this invitation. In Christ's name we pray. Amen.